Maliban sa pinalakas na information campaign kaugnay ng Ebola virus, magsasagawa na rin ang Department of Health ng special training para sa mga lokal na pamahalaan bilang paghahanda sa posibleng pagpasok sa bansa ng nakamamatay na sakit. Si Haji Caminio sa detalye. Hindi pa man pumapasok sa Pilipinas, nakahanda na ang Department of Health sakaling may ma-monitor na kaso ng Ebola virus disease. Partikular na tututukan ng DOH ang mga health workers sa pamamagitan ng isang specialized training program na layuning linangin ang kanilang kakayahan at kaalaman sa pagsusuri, paggamot at pagpigil sa pagkalat ng Ebola virus sakaling pumasok na ito sa bansa. Katuwang ng ahensya dito ang World Health Organization. We identified like 3 hospitals for the National Capital Region and 1 hospital each for the remaining regions in the Philippines. So these are actually the hospitals, the DOH retained hospitals that has been identified as part of the first responder on possible cases of problem of Ebola. There will be 2 medical officers coming from each hospital, 1 infection control specialist, 1 nurse, and another, the medtech should be around as well during the training. But then as per instruction of Secretary Ona, we wanted to add some more staff to be oriented and trained as well, so that it should actually be a buddy-buddy system among those who go on duty. So we're looking at adding some more participants for the first batch of training. Simula sa Oktubre 28, sasailalim sa training program ang mga health workers na mahahati sa 3 batch. Una ay ang mga DOH-referred hospitals, susunod ang mga pribadong ospital, habang panghuli naman ang mga local government hospitals. Bibisita sa bansa ang ilang mga eksperto sa kalusugan mula sa ibang bansa. And what we are aiming to do in partnership with Department of Health is to support and build further on that foundation so that there are specialized hospitals within the Philippines able to cope if indeed there were ever to be an Ebola case here, and to develop that cadre of specialists who have that unique knowledge about Ebola. So it's building on the strong foundations that already exist here in the Philippines and adding specialized knowledge about Ebola in particular. To support the Department of Health, there will be some experts, international experts coming, expertise on infection control, on clinical case management, and on public health response. And they'll be working with all of the experts in the Department of Health to develop a training program. 3 araw ang training ng bawat batch. Ituturo din sa medical workers ang tamang proteksyon sa kanilang sarili sakaling makasalamuhan nila ang mga taong infected ng Ebola virus. Libo-libong tao na ang apektado ng Ebola virus. Sa datos ng World Health Organization, mahigit 9,000 na ang kaso nito sa West Africa. Maliban sa training program para sa mga health workers, inihahanda na din ng DOH ang mga laboratory facilities at ang mga ospital na pagdadalhan sa mga pasyenteng posibleng tamaan ng Ebola virus. Samantala, sa Ninoy Aquino International Airport pa lamang ay maghihigpit na ang DOH sa mga pasaherong nanggagaling sa iba't ibang bansa. Naglaan na ng isolation room ang pamunuan ng NAIA na may kapasidad hanggang 100 tao. Ito ang tutuluyan ng mga pasaherong infected ng Ebola virus. Para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Caminio.